Ayan na nga mga kabayan, nagkaroon na ng sagutan ang dalawang panig. Itong si Mr. President at ang ating Vice President, mga kabayan. Alam ninyo mga kabayan sa nangyayari sa bansa natin na sobrang gulo, na nagkahiwa-hiwalay lang mga kabayan, yung unity na yan ay sobrang gumulo na. Pati mga kababayan natin, mga kabayan, nadadamay dito sa mga pinaggagawa ng mga to, At kitang-kita naman natin mga kabayan na ang ginagawa nila ay panggigipit sa Vice President. Kaya maraming umaalma din mga kabayan na nasa Kamara at nasa Senado, 'di ba? So anyway mga kabayan, maraming salamat sa mga bagong subscribers natin. Sa ating mga hindi pa nakaka-subscribe at napapanood ang ating mga video, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe na sa ganon ay maging updated kayo sa mga videong inilalabas natin dito sa ating channel. So pakinggan muna natin mga kabayan ang malaktalampating pahayag ng ating Pangulo mga kabayan. Ito, pakinggan natin. Kakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamaya? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Naka naman mga kabayan, akalain mo yun Siya nakapagsabi mga kabayan ng huwag ng paligoy-ligoy nung kayo hinamon na magpa-medical mga kabayan, magpa-drug test, anong sagot mo Mr. President? Pangiti-ngiti ka lang Mr. President Hindi mo masagot kasi hindi natin alam mga kabayan, baka totoo mga kabayan, ang lakas man loob ng ating Mr. President na pumalag mga kabayan. Ako yung natatawa, kaya pa na yung tawa ng aking monitor dito mga kabayan. Kasi yung mga sinasabi niya mga kabayan, para sa sarili lang din niya, tumatama. Akalain mo yon mga kabayan? Ito pa, kung susundin natin mga kabayan yung batas, ano ang nangyayari sa Kamara mga kabayan? Overtripping ng power mga kabayan. Isipin mo yung hindi convicted at walang kaso, dadalhin nyo sa kulungan ng woman facility mga kabayan. Pangatlo mga kabayan, kung sakali ba, papayagan mo ba kaya o aatin ba si Lisa Tanas, yung asawa mo mga kabayan,
doon sa kamera? Ha? Kasi meron mga kabayan na aparat ang ating Vice President na ito ay dapat masagot kung talagang gusto ninyo ay transparency, ha? Kung gusto niyo talaga ay malinis, no? At masagot ng totoo yung mga gusto niyo marinig, mga kabayan. Naparatangan ng ating Vice President si Lisa Tanas, mga kabayan, na kung saan ay sangkot dyan sa mga envelope na yan. May magtatangka kaya, mga kabayan, na congressman na patawag ang iyong asawa? Palagay ninyo, mga kabayan, ano ang magiging kahihinatnan ng mga nangyayaring ito, no? Napakalaki, mga kabayan, ng impact, no, sa bansa natin yung mga nangyayari. Kasi international, mga kabayan, na nakakapanood ng nagbabangga ang dalawang bato, mga kabayan. Di ba? Napakasakit isipin, mga kabayan, na nung nanalo na, ganito na, mga kabayan, ang nangyari. At patuloy pa rin lang nung una, mga kabayan, ay ginamit na nila sa Madam Inday Sara na makaupo, dyan sa pagiging Pangulo, mga kabayan, to si BBM. Ngayon, ginagamit pa rin nila, mga kabayan, si BP Sara para ma-cover up yung mga tunay na nangyayari sa ating lipunan, mga kabayan. Yung kanilang mga kapalpakan, mga kabayan, ay ginagamit nila sa Madam Inday Sara para maging cover at di makita ng taong bayan. Katuwang diyan, mga kabayan, ang kamera. Yung mga nandiyan na crooks, no? So, siyempre, mga kabayan, pakinggan naman natin ang sagot ng ating Vice President kasi meron din siyang sagot, mga kabayan, dito kay BBM. Ano? So, ito, pakinggan naman natin to. Ni Ma'am kay BBM, no? Ma'am, your reaction po to the statement of the President, Ma'am, na hindi raw niya po ito kalalampasin and all that he said po. Yes, oo. Hindi ko pa nababasa yung kanyang statement. And pag nabasa ko na, magkahanda. Yes. Wait lang po Hindi ko pa... muna bago sasagot si Ma'am. Okay. Hindi ko pa nababasa yung kanyang statement. Pero pag nabasa ko na, maghanda kami ng sagot. Kasi hindi ko rin palalampasin yung ginagawa nila sa akin. Kung sasabihin na raw kayo ng NBI, I would gladly answer yung gusto nilang mga tanong na ipasagot. Pero dapat sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila. Mag-uusap na lang kami doon pag nandiyan na yung sortina. Ma'am, si Colonel Nolasco, how's the parang professional link sa inyo? This is the reason why we don't want to discuss confidential. And yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Ma'am, pero tama po ba yung testimony kanina na it was you who designated him? We will wait for Colonel Nolasco. next question please. Ma'am? As to, Sorry? or make it brief. BBM said po na kung ganun po kadali magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mamamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapakampas. Yan ay aking papalagad, sabi ni PBBM. Oo. Di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Next question. Ma'am, Sir. verbalize na po ba sa administration yung tungkol sa threats and nabanggit ito kasi? Yes ma'am. Ay hindi. Hindi pa ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action po, ma'am? Sa threats? Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness.
Imagine mo, saan ka nakahanap na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Last two questions, Ma'am, please. in-extend po yung detention order para kay Attorney Lopez. Ano po yung next steps niyo for this? I questioned it doon, kanina. Pinapahirapan pa nila ako. So, ayun mga kabayan, narinig natin yung sinabi ni Vice President. At totoo naman mga kabayan, no? Nasaan nga naman mga kabayan ang fairness, no? Na nangyayari. Yung mga sinasabi ni BBM ay talagang napakalayo mga kabayan sa tunay na nangyayari, Kasi nga sila mga kabayan ang may pakana ng nangyayari sa Vice President mga kabayan. Matapos nilang gamitin ng mga kampanyahan, ginagamit pa rin nila ngayon para ma-cover up lahat mga kabayan ng mga nangyayari sa bansa natin. Kita ninyo mga kabayan, GSIS na pera mga kabayan, kinuha rin pala. Paano na mga kabayan? Paano na mga empleyado ng gobyerno? Maliban pa pala sa PhilHealth mga kabayan, pati GSIS kinuha rin. Ay tunay na mga kabayan, ubos ang pera ng bansa mga kabayan. Katulad ngayon mga kabayan, may press conference ang ating Pangulo, ang dating Pangulo mga kabayan. Doon ay pinaliliwanag niya mga kabayan kung ano ang mga pinaggagawa ng mga nasa gobyerno ngayon. Kita ninyo mga kabayan, ang grabe or ang lala na nangyayari sa ating bansa, no? Grabe mga kabayan. Hindi ko mapagtanto na ito ang inabutan ko mga kabayan, no? Sa panahon ngayon, no? Ganyang katindi. Naturingang nakaupo kang presidente, no? Ay ganyan ang iyong mga sagot. Instead na pahupain mo yung nangyayari, lalo mong palalalain. Ang gusto ninyo ay talagang magkaroon ng malaking gulo ang ating bansa mga kabayan, no? At saka pakinggan din natin itong si Romualdez, no? Meron din na ring speech, no? Na sa kalagitnaan mga kabayan ng nangyayaring pagdinig diyan sa budget ng OBP sa Kamara, bigla na lang nilang pinutol. At nagpapaliwanag si Romualdez mga kabayan, pinatawag lahat ng kanyang miyembro. Hali kayong mga kampon, makinig kayo sa aking sasabihin. Ito mga kabayan, pakinggan natin. Let us address another serious matter. The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to destroy her because of alleged political ambitions for 2028 elections. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. Malinaw ang katotohanan. Ang trabaho ko bilang speaker ay maglingkod, hindi manira. Ang politika... Patuloy nga muna natin mga kabayan to. Kanina pa kung di makapagtiis no? Yung kanina pa doon kay Bongit mga kabayan. Ang trabaho daw mga kabayan ng Speaker of the House ay maglingkod sa taong bayan. Pero yung bang pamimigay ng ayuda, trabaho mo rin ba yun? Mr. Speaker? Kayo mga kabayan, tanongin nga natin si Mr. Speaker, no, mga kabayan. Trabaho din ba ng Speaker of the House na mamigay ng ayuda pagka walang palakak mga kabayan? Kulang ang bigay mga kabayan. Kulang ang bigay. Ayan ang ating napakagaling na speaker mga kabayan. Sa palagay ninyo mga kabayan, magsasalita ang Vice President kung walang knowledge mga kabayan sa nangyayari? Mga kabayan? Sa palagay ninyo, yung ginurgur siya sa liig, sa palagay ninyo, sino ang may pakananon? Sasabihin kaya ng Vice President na sila yon kung hindi niya nalalaman mga kabayan? Never yon mga kabayan, nabigyan ng pansin ng ating gobyerno. Vice President, pangalawa sa pinakamataas na posisyon mga kabayan. Never yon mga kabayan nabigyan ng pansin na mayroong threat, no, sa Vice President. Wala mga kabayan. Wala kayong narinig. Kaya ito tinalo pa ng mga kabayan ito na Romualdez ang Vice President, no? Siya lagi kaliwat kanan mga kabayan ang ayuda. Ngayon nagagalit pa kasi tinapyasan yung pondo ng tupad ba yun mga kabayan? Yung basta yung kanyang programa mga kabayan na laging ayuda. Ang paninira ay hindi kailanman naging bahagi ng aking prinsipyo. Palakpakan ng mga korps. My focus has always been on fulfilling my responsibilities as Speaker of the House, leading with utmost integrity, untarnished by division and self-interest,
and guided by the principle that every action and decision I take must always be for the benefit of the Filipino people. Ito pa mga kabayan, madagdag ko na rin, napakagaling ng ating House Speaker mga kabayan magsalita Nasabi ni BBM mga kabayan na dapat ay sundin ang naayon sa batas mga kabayan. Bakit di pa tinatanggal mga kabayan ni Bongit ito? Ito ay may kaso mga kabayan ng mga kabayan dun sa desisyon ng korte. Di ba mga kabayan? May kaso mga kabayan, nailabas ko na rin dito yan Di ba? May video mga kabayan. Nandyan din, search nyo sa Google mga kabayan ang kaso nito. Pero bakit mga kabayan, nandiyan pa rin? Yan ba ang sinasabi ng ating magaling na Pangulo mga kabayan na dapat ay sundin ang batas? Mga kabayan? Tapos sasabihin ninyo ay dapat sumagot ang ating Vice President doon sa confidential fund. Na where is this kanina mga kabayan na yung umattend? Never ninyong tinanong? Ang ginawa ninyo, pinutol ninyo yung live at si Martin Romualdez mga kabayan. Ayan, nagsasalita. These unfounded accusations are not just about me. They are an affront to the House of Representatives. They are an attempt to erode public trust in this institution, to sow division, and to create chaos. We choose unity over division, dialogue over conflict, and cooperation over confrontation. Why these baseless accusations? The answer is simple: to divert attention from the mounting evidence of fund misuse under her leadership at the Office of the Vice President and Department of Education. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Tapang ni Romualdez mga kabayan, napakahaba ng talumpati niyan, tapusin na natin dito. Wala tayong makikita dyan mga kabayan, ang pinapaliwanag lang niya dyan at sinasagot niya yung mga naparatang ni Vice President, Napakagaling mga kabayan itong magsalita nitong tao na to. Kita nyo, may binabasa, di ba? May prompter daw sa harap mga kabayan, para nga naman matigas ang kanyang sinasabi at napakaganda na kanyang pinapaliwanag. Pero sa totoo lang mga kabayan, lahat ng sinasabi nila sa kanila bumabalik. Sa palagay ninyo mga kabayan, mangyayari kaya yan? Kung pumayag si Madam Inday Sara sa gusto nilang mangyari, yung singit dito, singit doon mga kabayan, sa palagay ninyo mangyayari to? Tingin ko mga kabayan na hindi. Nalagay sa trap mga kabayan ang ating Vice President. Kaya hirap ngayon mga kabayan magpaliwanag ang ating mga member ng Office of the Vice President, Kasi napakabilis mga kabayan na isiwalat yung pera. At anyway, mga kabayan, at least kahit papano mga kabayan, may naipapakita sila na mga resibo, mga kabayan. At siyempre, nagkakala pa naman ng ebidensya yan mga kabayan, At hindi pa naman tapos ang pag-audit ng Office of the Vice President. Hindi ito makapaghintay mga kabayan yan, si Tambaluslos, lahat yung mga yan nandiyan sa House of Crooks. Alam niyo mga kabayan, it's better na ipanalangin natin ang ating bansa at itong mga namumuno na to. Kasi grabe mga kabayan, ay sobrang nakakahiya na kasi international na mga kabayan ang nakamonitor sa ating bansa, Diyan sa mga politiko na wala nang ginawa mga kabayan kundi magbangayan na which is nakikita naman natin mga kabayan kung sino yung nasa tama, kung sino yung totoong nagtatrabaho mga kabayan. Ito mga to, kita mo yan, palaki lang mga kabayan ng tiyan, palapad ng bulsa mga kabayan. Kita mo kung saan na pinagkukuha yung mga pera mga kabayan na kung saan dapat hindi nila kukunin para lang iayuda ng iayuda. So mga kabayan, hanggang dito na lang yung video natin at see you sa susunod na video mga kabayan. Ingat kayo.